Hello, hello. Good morning. Dito tayo sa isa nating project site dito sa RFDS, Port Augusta. Malapit siya sa Adelaide, South Australia. So, from Adelaide, bibiyahe tayo ng 3 hours papunta dito sa site natin. Itong project site pala natin is it is an away job. So, meaning we have to stay here for the whole week. All the accommodations and the foods will be provided by the company. So ito ang kagandahan ng away work, away job. Sabi, ito yung term ng mga Australians dito. It is an away job. So itong project natin, isa siyang learning center ng Port Augusta. Before we came here, there's already wire meshing that has been installed, so they have already started also laying roof sheets. So we are going to continue the laying of this roof. It is a team of 4 persons, me and the other 2 Filipino guy, Aldrin and Samuel, and we have one OC. Actually, he's from Europe. We are going to continue installing the roof sheets here. Bali, ipapakita ko sa inyo yung process ng paggawa ng pag-install ng roofing system dito sa Australia. So first of all, ang una nating gagawin is yung wire mesh. Nung pumunta kasi kami dito, meron siyang wire mesh. Yan, nakita nyo yung below ng roof sheets na yan, wire mesh ang tawag doon. And then after we install the wire mesh, we're going to install also the edge protection system, which is railings. Ada TPJ anti-box ngayon yung edge protection natin, yan yung nagpre-prevent para hindi mahulog yung mga workers natin. Ganito yung safety standard nila dito sa Australia. Masyado silang stricto sa safety. Sa Pilipinas lang to, okay na yung walang railings, pero andito tayo sa Australia, which is good thing because they value the safety of their employees. So after nating mai-install itong edge protection natin, mag-i-start na tayong maglatag ng insulation blanket. Yung insulation blanket na yan, yan yung yellow na nakikita nyo. Insulation yan, para siyang foam. Tapos yung material na ginamit dyan is thermal material, meaning kaya niyang i-prevent yung extreme weather condition from external of the building. For example, kung masyadong mainit, ililesen niya yung heat na napuproduce galing sa roof sheets natin, para hindi siya totally na pumunta sa loob ng building. And kung masyado namang malamig during the day, i-retain niya yung heat na galing sa labas, and makakatulong ito para ma-maintain niya yung nominal na temperature ng inside ng building natin. So dual purpose yan, kasi dito sa Australia we have 4 seasons, kaya ito ang mahalaga na dapat nating matutunan kung sa mga nag-apply dyan galing Pilipinas as a roofer dito sa Australia. So after natin ma-install yung insulation blanket natin, no, nakikita nyo yung riser na yan, yung
pinang-ipit dyan sa insulation blanket. Riser yung tawag dyan. Dyan natin ikakabit yung clips natin. Yan, yung mga parang frame na yan, riser ang tawag dyan. Dyan kakapit yung screws natin for the clips. Yung roofing system pala natin dito is screwless. Ibig sabihin hindi tayo gumagamit ng screw ng tech screw para ilagay yung roofs natin. So after nating mailatag itong thermal sock natin, ilalagyan natin ng thermal tape yung joints niya para maging watertight siya, para hindi siya bumubuka ka. In some cases kasi kapag hindi natin nilagyan yan ng thermal tape, yung moisture dadaloy yan sa joints natin, papasok yan sa insulation natin. So need nating lagyan ito ng thermal tape hanggang doon sa taas ng blanket natin, ng thermal sock natin. And then after natin may lagay yan, pwede na tayong maglagay ng clips. Mamaya ipapakita natin yung paglalagay ng clips. And after natin may lagay yung clips, yan, pwede na nating ilatag yung sheets natin, which is screwless. Kiniklip lang siya sa clips, para iniipit siya sa clips para doon kumapit yung sheets natin. So yan, ito yung tinatawag natin na clips. Ilalagay natin yan sa ating old na asapas na clips natin. Isusunod lang natin, i-align natin sa pinakalas na install natin na clips. So yan, i-screw natin yan, tatlong screw yan. Kapag before na install natin yung clips dyan, no, siguraduhin natin tumatama yung clips natin sa riser niya para hindi siya ma-disalign, para kapag binarina natin yung tech screw niya, may tatamaan pa rin siyang riser. Kasi most cases yung iba hindi nila kinakapa yung riser, basta mabalin nga diretso right basta tinetek screw lang nila yung clips, hindi tumatama sa riser, kaya wala siyang kapapitan. So yan, make sure natin matatama yan sa riser natin. So kung makikita nyo, need natin, meron kasing yung clip na yan, meron siyang guide kung saan natin pwedeng ilalagay yung screw. Hindi pwedeng lagay mo screw agad, hindi. Meron siyang guide dyan para make sure na pare-parehas at pantay-pantay yung location ng clips natin. Oo. And then after nating may lagay lahat ng clips sa lahat ng purlins natin, sa lahat ng riser natin, ilalatag na natin itong sheet natin. So medyo may kabigatan itong sheet natin, kaya kailangan natin 3 o 4 na taong magbubuhat dito. And before pala natin i-install itong sheets natin, kailangan natin i-fold muna yung nasa taas, and then i-cut natin yung side para hindi siya tatama sa side ng ating bined na edge. So ayan, tignan natin itong ginagawa ni Aldrin. Yan, pino-fold namin yung edge nya
Pero sa case na ito, meron tayong kunting bawas dito sa taas kasi tama siya sa ating hard steel. So we need to cut around 20 mil so that we can have a space to align the bottom part of the sheets. So ayan, ang paggamit pala natin ng gunting dito is green and red or left and right. So sa ating other videos natin ay tuturo natin paano mag-cut ng sheets using the left and right adjacent snip. So yan, kailangan natin i-cut yung isang side para hindi siya tatama doon sa pinold natin na isang sheet. Agkat ka lang paditan. Yan, ilalatag muna natin dyan, hindi muna natin wait. tapakan. Para yung nasa baba, sila yung mag-align dyan. So yan yung sinasabi ko, no? Pag nasa trabaho tayo, iwasan natin gumamit ng cellphone kasi nasa trabaho tayo. Gamit lang tayo ng cellphone kung nasa emergency cases. Pero kapag nasa trabaho tayo, huwag tayong gamit ng cellphone. Kaya gumamit ako dito ng body mounted na camera para hindi ko na gamitin yung cellphone ko para sa pagkuha ng video natin. So after nating nailagay yung chips natin, no, inaapakan lang natin yan. Inaapakan natin para mag-clip doon sa clips na nilagay natin. Yan. Ganyan ka basic. Wala siyang hindi siya gumagamit ng hex screw. So para sa akin matibay din ito kasi yung old na sheet maglalak siya sa newer sheet. So baka sabihin nyo na mahina yung kapitan ng sheet, pero dumaan yan sa quality test dito sa Australian standard yan. Pinag-aralan yan mabuti bago nila i-release yung ganitong klase ng materials. So baka may magko-comment dyan na bakit ganyan, hindi sila gumagamit ng hex screw, paano kapag nilipad yan? Sabi nila mahirap po itong liparin. Once na na-clip nyo po ito, mahirap nang tanggalin. Kailangan nyo ng pangtanggal na kabra o ano para matanggal. Ganun po kahirap alisin ito. Kaya make sure na before nyo apakan yung rib na ito is nakaset yung proper na alignment yun sa pinakababa, and make sure na yung clips natin hindi siya nakabaliktad, tatama siya sa rib ng sheets natin. So yung ginagawa natin dito, pino-fold natin bago natin ilagay doon kasi mahihirapan tayo kapag nilagay natin yung sheet saka natin i-fold. Gawa ng meron tayong hard steel kasi doon na nakaharang. So yan, ilatag natin dyan, i-align natin, make sure na yung nasa taas is meron siyang space para maglaro yung nag-align sa baba. And then after niya may align yan, mag-signal siya, mag-signal siya kung pwede nang apakan. Saka natin nakapakan. Kapag inaayos pa niya, iwasan nating apakan yung sheet kasi sabi ng gaya ng sabi ko kanina, once na tinapakan nyo na yan, mahirap nang tanggalin yan. Mano ti ba bawasan ka di?
Manubukas ang 20. Ora hampay. Pasok sa amot na ito ya. Going there? Yeah. Then we need to Stretch. stretch, yeah. Maybe the first 6 clips. Oh, good. Yeah. So maybe we just put this one in. I'll step it back a bit. Yan yung need nating observe kasi nadi-disalign, nawawala sa linya yung sa edge natin dun sa pinaka-bottom. Kailangan nating i-stretch yung sa taas, i-shrink yung sa baba. So meron tayong term na shrink. Yung tawag dito, i-shrink mo yung sheet, babaguhin mo yung location ng screw ng clips natin para Fuck. may shrink siya. Tapos yung stretch naman, palabas yung screw ng But it has a clips clip? natin. Yeah, it has, but it's not been fixed off. So yan yung sinasabi ko. This one. Sinasabi ko na before nating install yung make sure na Just lift it. yung lahat ng clips natin may screw. Kaganda nito, hindi pa siya naapakan kaya madali lang siyang tanggalin. One sec. Kasi kapag yan, naapakan na natin, tapos meron tayong nakita na clips na hindi siya i-fix, yan, mahihirapan tayo dyan. Buti na lang, na-check muna bago bago inapakan. Thank you. Yeah, it's fucking, I don't know, maybe the first 6 clips you may have to stretch, okay? Yeah. Just by, I don't know, just by a little bit. Bagitin tangan kayo. Ayos lang ito. So after nating mailagay yung wash sheet natin, so ililipat natin yung roof sheets natin para malatagan natin yung ibang Ikaw tayo lang ipatas areas. tayo dyan quality. Sagad tayo dyan in solution dyan kuha ko na ito. Yun. So ganyan yung system ng pag-layout ng roof sheets natin dito sa Australia, no? Meron siyang big difference compared to roofing system there in the Philippines. So yan, hopefully meron kayong natutunan, lalo na sa mga nagbabalak na mag-apply as a roofer dito sa Australia. So yung palagi kong sinasabi, kapag nasa trabaho tayo, kailangan natin mag-focus sa trabaho natin, and hanggat maaari iwasan natin gumamit ng cellphone na hindi naman related sa work natin. So sa atin, gumamit ako ng body cam para hindi maapektaran yung work natin, kasi bawal gumamit ng cellphone dito. So I use Insta360 camera to shoot or to film this process, and it works well. Kaysa gumamit tayo ng cellphone na binibidyo natin yung ginagawa natin, nakapekto sa pabilis ng ating trabaho. So hopefully meron tayong natutunan, and susunod natin na videos, i-try natin i-upload yung mga old na videos natin para at least may idea kayo. So ito, yan yung riser na ginagamit natin, no? After yung gaya ng sabi ko kanina, after natin ma-install yung blankets natin, yung insulation blankets natin, ilalagay natin itong riser natin, and then
lalatagan ulit natin yan ng thermal shock. Yung riser na yan, dapat naka-align siya sa purlins ng ating roof. Make sure na naka-align yan, kasi kung nawala yan sa alignment, hindi natin may screw yung paa ng riser. Ayan. So hanggang sa susunod na video natin, hopefully meron tayong time ulit mag-edit ng videos natin, kasi sa ngayon naka-away work tayo, hindi tayo umuwi sa Adelaide. Nag-stay tayo dito sa malapit sa ating site. So yung pamilya ko nasa Adelaide, ako naman nandito sa may north side, Augusta, north side ng South Australia. So yan, hopefully natutunan kayo sa video natin.